Likas na sa mga Pilipino ang pagiging relihiyoso. Ito ay nakikita mula sa pagsimba linggo-linggo hanggang sa pamamanata sa iba't ibang santo. Ito ang siyang ugat kung bakit marami sa atin ay mga deboto. Isang aspeto ng pagiging deboto ng mga Pilipino ay ang paniniwala sa mga santo at himala. Isang halimbawa na lamang nito ay ang matinding pananampalataya ng maraming Pilipino sa itim na Nazareno. Nito lamang Traslasyon 2023, umabot ng 230,000 na mga deboto ang dumagsa sa Quiapo Church. Ang debosyon ng mga Pilipino sa santo at himala ay nakaugat sa kanilang mga paniniwala at pananampalataya. Ayon kay Father Earl Valdez, para sa isang deboto, dala-dala niya ang presensya ng Diyos sa kanya. Kaya naman, masasalamin sa maraming Pilipino ang pagsasabuhay sa mga values o pagpapahalaga na nakasaad sa mga relihiyosong teksto gaya ng Biblia. Sa dokumentaryong ito, ating tatalakayin ang debosyon ng mga Pilipino at ang kultura ng paniniwala sa mga santo at himala. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Oo. Kay Allah. Okay po, kay Allah. Ayos. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Oo naman. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Oo naman. Kaya nga Diyos nga ang tinda ko eh. Mga Diyos. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Naniniwala ako sa Diyos pero in the concept na at the same time agnostic pa rin ako. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Opo. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Ako. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Oo. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Yes po. Kayo po. Ganun din. Pwede niyo po bang ipakilala ang sarili niyo? Ako po si Rina Salvador. Ilang taon na po kayo? 18 years old. Anong gusto niyong itawag sa inyo? Rina. Okay. Saan kayo nakatira? Ngayon po nakatira ako sa Tolentino Street sa Sampaloc. Ilang taon na po kayo nakatira sa inyong tinitirhan ngayon? Sa ngayon po nasa 2 months pa lang. 2 months. Ano po ba kayo? Single? Kasal? Single po, single. Ano po ang nalalaman nyo tungkol sa kultura ng mga Pilipino na pagiging deboto at paniniwala sa mga santo at himala? Sa pagkakaalam ko, napaka-devoted ng mga Pilipino, especially ng mga Pilipino. Like, nagse-celebrate pa to the point na nagse-celebrate ganun. Mayroon ba kayong ideya tungkol sa kulturang ito ng mga Pilipino? Yes. Meron akong idea kasi nanggaling ako sa isang devoted family. Kailan kayo nag-start naging deboto? Siguro, nag-start sa akin, nung pinanganak ako, ganun. Kasi dahil nga sa family. Bakit kayo naging deboto? Bakit nga ba? Parang na-push lang siya sa akin na pag kalaki ko, ganito ka, ganyan ka, Catholic ka, ganyan. Gaano kalalim yung faith mo kay God? Honestly, hindi ganun kalalim yung faith ko. What are you willing to do daw?
What are you willing to do? Sa religion. Sa religion? Kasi, hindi ako ganun kasi masyadong believer ng religion despite na pagiging Catholic ko kasi ang daming cons din na like, okay, nagsisimba ka pero gumagawa ka ba ng tama, ganun. Yan. Related sa answer mo, sa tingin niyo po ba may masamang naidudulot ang pagiging deboto? Yes, madami. Madami. Like, kita mo yung sa mga daan pa lang, di ba? Like, kita mo nagpo-post ng mga Bible verses sa Facebook, ganun. Nagpupunta ng mga novena, pero mga pangit yung ugali, ganun, mga magnanakaw, ganun. Mga naninira ng tao, ganun. Bakit sa tingin nyo kailangang isama yung mga bagay na nabanggit nyo kanina? Paano ba nakakatulong ang mga ito upang maintindihan ang debosyon at kultura ng mga Pilipino na paniniwala sa mga santo at himala? I think for awareness na din na hindi lahat ng sa devotion na sa positive side lang. For awareness na yun nga na katulad dong sa mga pag yung sa Nazareno na pag merong parade, grabe na to the point na may namamatay, may nahihimatay, ganun. Na tapos naapakan pa sila para lang mahawakan si Nazareno. Yun. Bakit sa tingin nyo mahalaga na magkaroon ng mga dokumentaryo at matatakay ang tungkol sa pagiging deboto at paniniwala ng mga Pilipino sa mga santo at himala? Ayun. Besides sa nagbibigay siya ng knowledge, mas nagbibigay pa ng in-depth na explanation kung bakit meron tayong tradisyon na ganun, kung paano siya na-build, kung ano yung mga naging sides niya. Ayun. Sa Pilipinas, ang relihiyon ay isang malaking bahagi ng buhay ng tao. Marami man na relihiyon sa Pilipinas, Kristyanismo ang may pinakamalaking populasyon. Ito ay nakamarka na sa buhay ng bawat Pilipino. Ngunit, sa mata ng iba ito ay purong paniniwala lamang. Marami pa ring mas malalim na eksplanasyon na ngayon ay ating tutuklasin. Inyong nakikita ang isa sa pinakamatanda at isa sa mga pinaniniwalaang mapaghimalang simbahan sa Pilipinas. Dito, iba't ibang uri ng mga tao ang ating makakasalamuha. Ngunit karamihan sa mga ito ay mga deboto. O deboto nga ba? Gaano kalalim ang pananampalataya ng isang tipikal na Pilipino? Ano ang kaya mong isaalang-alang para sa iyong pananampalataya? Pwede po namin tanongin, ano po yung pangalan niyo or kahit nickname lang? Charito Andio, Ilang taon na po sila? 62 po. Nakita po namin kayo nagsisimba sa loob. Ilang deboto po ba kayo or malaki po ba yung paniniwala niyo sa Diyos? Opo naman. Ano po yung parang nagpupush sa inyo na maniwala sa Diyos ng ganito laking paniniwala? Yung mga binibigay niyang biyaya, Tulad po ng gahanap buhay. sa tingin niyo kaya niyong isaalang-alang or isacrifice para po sa paniniwala niyo sa Diyos? Like, tulad po nung si Abraham po yung sinacrifice po niya yung anak niya para sa Diyos. Sa tingin niyo po ba, ano yung kaya niyong ibigay sa Diyos? Sa pamilya, Kaya niyo po silang tulungan sa mga pangailangan. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Oo naman, kaya nga Diyos nga ang tinda ko yun, mga Diyos. Paano po nagsimula yung paniniwala niyo? Minana na lang yan. Kasi Katolik at ganyan talaga. Gano'n po kalalim yung paniniwala niyo? Yan ang pinaghugutan natin pag walang-wala ka na. Siyempre, gano'n naman tayo, di ba? Pag kung kailan wala ka na, yung ka humihingi ng parang sa kanya, bigyan ka ng lakas ng loob o parang gano'n. Sa
tingin niyo po ba, hindi masamang may dudulot yung pagiging relihiyoso? Sa akin, bilang Katoliko, wala naman. Ang pagiging reliyosong pagsobra ka, kasi kung minsan pagsobra, nakakasira na ng isip yun. So, kasi masyadong inano mo na eh. Wala ka na sa sariling sarili kundi naniwala ka lang sa kanya, maniniwala ka, gumawa ka rin. Kasi pag puro ka lang paniwala, nakanganga ka, anong ang kakainin mo? Diba? Kaya sabi nga ng kasabihan, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kamukha nyo, nag-aaral kayo, hindi naman kayo nag-aaral ng mga subject nyo. Basta lang kayo pumasok, may mga ID nga kayo, di ba? Karamihan dyan sa mga tinatawag na mga tawag nito eh, bulak-bulero. Sinayang lang yung pera ng magulang. Kailangan, magkano kayo sa, kung anong pangarap nyo. Kasi nasa sa yung pangarap nyo, wala sa magulang. Ang magulang, suporta lang, nagbibigay lang ng sa inyo na, yung ganito, kung anong gusto mo. Ay, yung iba, yung bunso ko hindi nakatapos siya. Siya lang sa apat na anak ko, hindi nakatapos kasi hindi niya pinupokus ang niya. Kung mapasok sa eskwela, uwian. Umuwi, pero nasa labas lang pala ng eskwela. Kaya sabi ko, sa'yo ang pagsisisi sa uli, sa'yo ang pagsisisi. Ano pong sakripisyo kayong magagawa niyo para sa paniniwala niyo? Hanggang paniwala lang ako, hindi na ako hindi kamukha ng iba dyan na nag-ano ng pagmamang araw. Nag-hila-hila yung mga pinitin sa tawag na pinag. Mas matagal ako rito. Naniwala ako sa kanya, pero hindi ko hindi naman din ako hindi man ako nagpapare para yung mga pare sa totohanan lang. May mga sarili ding buhay na panlabas hindi na natin personal na ang buhay nila. Kaya lang natin maniniwala sa pare pag nasa loob, pero pag nasa labas, ordinary tao na rin yung gumagawa na rin ng hindi kagandahan sa sarili. Ganun lang tayo. Pero mas maganda yung may takot ka sa Diyos. Kasi pag wala kang takot, para ka nang si Jinping ng China. Wala ka nang ginakatakutan. Basta tayo mayroon tayong pinaniwalaan. Kasi kamukha niyan, kahit Muslim ka, Diyos pa rin ang sinasambay, iba lang ang paniniwala nila. Kaya sa atin ng Katoliko, saan sa santo tayo nakatingin. Yung ibang reliyon, kamukha nyo yung krus ang pinaniwalaan, Protestante yata yun. Krus lang yun, walang image yun, basta krus lang. Iglesia ni Cristo, pero hindi man naniwala kay Cristo yun. Sino iglesia rin yun? Wala. Mapagpunla po sa ibang reliyon. Sa tingin niyo po, ano po masasabi niyo dun sa mga Katoliko na ayaw pong sumamba sa mga rebulto? Hindi Katoliko yun. Born again Christian ang tawag yun. Tinatapo na yung mga dati silang Katoliko na iba ng reliyon, yung iba pinamimigay. Kasi hindi na sila, yung iba tinatapon. Yung nakagis na natin panahon pa ng Kastila na tayo ibaga sana na tayo, Roman Catholic tayo, tinatawag na Roman Catholic. Yung ibang paniniwala, hindi naman natin sila pwedeng pakialam paniniwala nila yun. Pero tayo bilang Katoliko, umano tayo kasi, yan, image lang yan. Mga martyr din yan, kita mo yung November 1, All Saints Day ang November 1. Ang November 2 para sa mga kaluluwa. Ang All Saints Day, yung mga patay na mga nagiging martyr, kamukha ni San Lorenzo. Ang lahi ni San Lorenzo, pistisong inchik yan. Ang Pilipina ang nanay niyan Tapos nung pinadala siya sa para siyang yung voluntaryong pinadala sa Hapon, mga Buddhist, hindi naniwala sa mga ganito. Nagpagkamalan siyang espiya. Kasi nga Buddhism yung mga maigpit pa ang mga tradisyon ng Hapon dati, hindi na ngayon na sila ngayon yung mula sa educated na. Kaya napagkamalan, marami mga patron na kaya nagiging santo yan, ang mga martyr yan ng buhay. May mga kanya-kanya istorya yan yan yun sa Bible Ang Quiapo ay isa sa mga lugar na madalas dinadagsa ng mga deboto. Kaya naman, sa akala ng marami,
ang mga taong kanilang nakakasalamuha rito ay purong mga deboto lamang. Ngunit sa aming pakikipagpanayam, aming nalaman ng iba't ibang klase ng buhay. Mayroon ang mga taong ating nakakasalamuha dito at ang kanilang perspektibo sa debosyon o pagiging deboto. Pwede po namin malaman kung ano yung pangalan niyo. Lolita Marinas, Ilang taon na po? 62. Saan po kayo nakatira? 24, Oscares Street, Quiapo, Maynila. Nakataga kaya po po Opo, taga Quiapo. Ilang taon na po kayo nag-stay sa Dito, Quiapo, 36 years. Nagtitinda na rin po kayo? Hindi pa nun. Bali, doon na kami nakatira. 36 years na. Tapos gano'ng katagal na po kayo Hindi naman ako katagalan, siguro mga isang taon lang may git. Pwede po bang malaman yung pangalan or kahit palayaw na lang po? Melda. Ilang taon na po kayo? Mag-58 na ako sa November 9. Saan po kayo nakatira? Dito sa Gagalang yung Tondo. Dito lang din po. Ilang taon na po kayong nakatira sa tinitirahan? Since birth. Since birth po kayo. Ilang taon na po kayo nagtitinda? Nagtitinda na ako ngayon kasi nagsimula ako ng 25 pa lang ako na nagsimula ako. Kalahati po ng buhay na nagtitinda na po. Oo. So, matanong na po, deboto po ba kayo ng Nazareth? Hindi. Kasi pagka naging deboto ka, kung anong mga nangyayari, kung mga kailangan kasama ka, sasama ka sa posisyon, sama ka sa mga programa nila, ganun. Siyempre hindi ko magampanan dahil nagtitinda ako. Relihiyoso po ba kayo? Oo naman. Linggo-linggo po nagsisimba? So, ano pong kaya niyong gawin para sa relihiyon? Kaya ko lang gawin katulad dito. Ano ba ito? May nagtatanong dito. Parang nagpapayo lang, ganun. Kung may masamang ginagawa sila, pinapayuhan ko sila katulad nung nagkahanap sila ng pampalaglag. Sabi ko na lang na ipagdasal na lang nila. Huwag nilang gawin yun. Kasi masama yun. Mamalasin ang buhay nila. Bakit sa tingin niyo po, importante po yung maging relihiyoso po? Siyempre, para mapalapit tayo kay God, para yung mga kasalanan natin, kung sakaling sumakabilang buhay man tayo, nasa Kanya tayo. Para sa ilan, ang pagiging deboto ay isang napakalaking responsibilidad na mahirap gampanan. Para sa kanila, ang debosyon ay isang gawain na kailangan mong gampanan at gawin ng buong puso. Sa paggampan dito, kailangan mong isaalang-alang ang maraming bagay, kahit na ang iyong personal na buhay. Kaya naman para sa iba, sapat na ang pagiging relihiyoso at pagsimba linggo-linggo. Kahit na sila ay hindi deboto, isinasabuhay pa rin nila ang mga kaugalian at tradisyon na naaayon sa salita ng Diyos na nakapaloob sa Biblia. Ang paglalahad na ang mga taong Quiapo ay mga deboto o mga relihiyosong tao ay malayo sa kung ano ang aming natunghayan dito. Kung noong una, lugar ng Diyos kung ito ay titignan, malayo pala ito base sa mga kwento at perspektibong aming narinig. Ang lugar na ito ay napapalibutan ng iba't ibang perspektibo at paniniwala, katulad na lamang ng bentahe ng napakaraming produkto rito. Yun nga lamang, ang iilan dito ay siya mismong labag sa kautusan ng Diyos, gaya ng mga halamang gamot na maaari raw na gamitin para sa pagpapaagas ng bata. Ito ay halimbawa lamang ng kontradiksyon ng relihiyon at pangangailangan ng tao. Mayroon din namang hindi kailangan ng mga santo o rebulto upang patunayan ang kanilang pagmamahal at debosyon sa Diyos.
Kasalungat nito ay ang paniniwala at pagsamba sa mga rebultong tinaguriang representation of the Lord. Nakapaloob dito ang sinasabing milagro ng mga rebultong ito. Kasama iyon sa naminintog na pananampalataya ng ibang Katolikong aming nakapanayam. Ngunit isang perspektibo ang tila mayroon ang lahat, ang pag-asa sa Diyos. O ang isa sa mga kultura ng Pilipino, bahala na ang Diyos. Marahil ang pagdepende sa Panginoon ay siyang nakikitang tanging solusyon ng mga taong ito sa panahon ng sakuna o problema. Kailangan nila ang Diyos kapag kailangan nila ng masasandalan. Ito ang mga salitang namuo sa aming isipan habang nakikipanayam. Ang Diyos ay siyang saklolo ng bawat isa na kadalasan ay hindi na nakadudulot ng maganda sa kaugalian ng mga relihiyoso. Ang Pilipinas ay isang paraiso. Paraiso ng mga paniniwala, kultura at tradisyon. Sa pagkakaiba-iba natin, tila nagkaroon ng dibisyon at pagkakalayo-layo katulad ng mga maliliit na paraiso. Ngunit, pag-unawa at respeto ang pinaka-importanteng solusyon dito. Pag-unawa na tayong lahat ay magkakaiba ang pinagdadaanan sa buhay at respeto sa paniniwala at ating kaugalian.